Magandang hapon mga idol, nandito ulit tayo, no? Update pa bahay ulit tayo. So, ngayon ko lang ito binidyo, no? Marami nagtatanong, marami nagsasabi, kumusta na raw itong bahay ni Ate Nini, kung binabaha daw ba. So, tapatin ko kayo lahat, ano? Ayaw ko magsinungaling sa inyo. So, itong bahay na ito, every may malakas na ulan, ay binabaha po talaga, no? So, maraming nagsasabi sa inyo, nung nakaraan kasi nag-video ako dito, bumaha. Bakit nga ba binaha itong bahay na to? So binaha po itong bahay na to dahil sobrang lakas ng tubig na gikan dito, galing dito sa lugar na to. Kasi po dito sa lugar na to mayroong dito. So once na maglakas ang ulan, kahit dito sa lugar namin mahina, tapos dun sa ibang lugar naman ang galing sa mga ilog, lumalabas yung tubig dito. Kaya bumubulusok yung tubig papunta rito sa area ng Timbutiti. So itong bahay na to naman nung simulan wala ako, no? So dito nila tinayo. Sana ang plano ko dito sana kay mataas-taas ng tayo, no? Kung dito siya nailagay, hindi sana siya masyado abutin ng tubig. So wala naman na tayong magawa dahil nasimulan na rito. Dito na natin na inilagay. So hindi rin naman natin expect na ganun pala kalaki yung tubig dito lagi na dumarating sa panahon ng tag-ulan. So panahon lang naman ng tag-ulan to. Siguro mga 2 times a year or 3 times a year na malakas yung tubig, doon lang ito magbaha, no? So ipakita ko ulit sa inyo itong bahay na ito mga idol. Tara. Ko ay aawi, sasambahin at pupurihin ka, sa iyong ginawa. Bahay nila, no? Pansinin nyo, ganun pa rin. Hindi siya kumukupas yung pintura na ating yung kuha ng cladding. So ito yung kanilang area ngayon na linisan na rin. Yan, may mga tanim na silang gulay, may sitaw, yan, may malunggay. Ito pa, may sitaw din dito. Kita na yan, no? Dagan ng dami ng bunga ng sitaw nila or batong sa Bisaya, no? Sitaw, ayan, no? So pakita ko ulit sa inyo itong kanilang area, itong likod ng kanilang bahay. So hindi pa rin gaya na sinabi ko sa inyo, totally natin parang ito sa bahay, hindi pa ito natapos talaga. Hindi nga natin nalagyan ng kwanto, tawag dito yung finishing itong likod ng kanilang CR, no? Pero dito sila, sabihan na namin sila na magtanim-tanim ng gulay para meron naman silang mapitas kapag panahon ng wala silang maiulam, no? Ayan, no? Gandito nalinisan na, tanggal na yung mga dito, mga basura talaga sa una, no? So dito po nanggagaling yung mula sa tubig na yan every tag-ulan, no? Sa nagtatanong bakit daw binabaha itong lugar ni Ate Nini. So hindi naman namin kasi alam na ganun kalaki talaga yung tubig na pumapasok dito. Ito yung likod ng bahay nila. Ayan si Tonton kasama natin. Din ito, tinakloban din yung kanilang bagsakan ng tubig. So matagal-tagal tayong hindi nakapag-update dito sa kanila, no? Parang buwan na din, no? May gitna rin yatang 2 buwan, 3 buwan yata hindi natin itong ikuan. Dahil parang December ko pa sila last, no? So ngayon ko lang ulit pinakita sa inyo. Ayan, yung kanilang palibot ng bahay. Kagandahan doon sa cladding nila, kahit na maraming tagsak, hindi masyadong halata yung dumi. Hindi kagaya doon sa kabilang bahay, nakita talaga yung dumi sa dingding. Itong kanila hindi, pero meron din sila katagsak talaga. Yan. Ito yung last natin pinagawa dito, katong brace ng bintana, no? Kasi marami nagsabi bigyan natin ng brace. So maraming salamat sa mga nag-sponsor, ano? Sa lahat ng sponsor dito, mula sa Anonymous, secret sponsor, at kay na Ma'am April, no? Thank you. Sila po yung mga taong nagtulong-tulong dito para mabuo yung bahay. So hindi ko rin man ito may papatayo kung walang alalay nila, ano? Baka kung ako lang bahay nito, kahit 5 sahod ko siguro kukulangin pa, or mga 10 sahod ko siguro baka mabuo ko tong bahay na to. Kaya sabi ko nga, kaya ko mag-project kung may budget, yun, di ba? Isang number 1 yan. Kung may project ka, dapat may budget ka, kasi kung wala kang budget,
paano ka makapagsimula ng project. So buti na lang nandyan yung mga taong talagang taos-pusong kung tumulong. So maraming salamat po sa inyong lahat dahil isang pamilya nabigyan natin ng bahay kahit alam naman natin yung naging sitwasyon ng una, nagkaroon pa ng mga hindi ka nais-nais na sitwasyon, umabot tayo sa mga di magagandang salita. So ngayon naman is okay na, no? Resolve na yung ating mga ganong issue. So thank you din sa taas dahil patuloy nila tayo na iniingatan dahil sa mga taong naniniwala din sa atin na kahit na ganito simpleng vlogger lang tayo, maliit lang tayo na YouTuber, nandiyan pa rin yung mga tao na nakaka-relate dun sa at nakaka-kon sa ating ginagawa. Kumbaga na-appreciate nila, no? So ito lilinisan pa din nila to dahil kinuha na ni Uncle Toto ito. Nilalagyan to sitaw, ano. O, sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay isang uri din ng malunggay. Itong tinanim nila na to. Kaya lang marami pang dumi, no. Si Uncle Toto kasi ngayon busy ngayon na alam ko nagatabas na siya lagi, no. Yan, oh. Ang tawag dito ay malunggay China sa amin. Hindi ko alam sa inyo kung anong tawag. Ito. Basta tawag namin diyan malunggay China. Ito naman sitaw, no. Ayan, dyan yung ating bahay ni Chong. Ito yung bahay ni Chong, mga idol, oh. Yung ating guard, no. Yung kasama natin si Tonton, guys. Ayan, may sili pa sila, oh. Di ba? Yung kulikot na sili. Ayan, oh. Manok. Manok nung Uncle Toto niya, yung kanyang dinulaan. Huwag mong hawak-hawakan yan kay may sakit ang manok karon. So sa lahat po na nagsabi ng kumusta na yung bahay ni Ate Nini, so ito na po yung bahay nila ngayon. So silipin natin dito sa labas, no. Silipin natin dito sa labas papunta sa loob. Ayan, wala naman siguro tulog dito. Ayan, ito yung kanilang kwarto ng mga magkapatid. Ayan. So hindi na rin nilagyan doon kasi hindi na rin nila pinatakpan kasi magdilim daw masyado. Yan. At dito naman yung kwarto ng mag-asawa. May duyan pa din. May duyan pa din sila. Naglagay din silang hanger doon. Wala kasing Durabox yung dati Nini, no? So ang bala ko po dito kung magka-budget nga ako, tapos kung sakaling may masubra akong kahoy dito sa aking papagawang bahay, palalagyan natin ng katre, no? Para dun sa mag-asawa. Pwedeng pa ganito ang katre or pa ganun. Then ganun din dito. Ayan, ganun din dito mga idol. Palalagyan din natin ng katre ito, no? Kasi kung halimbawa minsan umalis kasi sila rito, walang tao sa bahay, pagbalik nila lubog na ang tubig po dito kapag bumaha. Pansin po ninyo itong itong yero, ayan po yung pinakang level ng tubig. Yan yung pinakang level ng tubig na inaabot. So kaya gusto ko rin silang magkaroon ng extra budget pa para dito sa kanilang katre, mga idol. Dito yung kanilang kwarto. So ganyan sinabi ko, ganun pa din. Ayan, ito yung palang natin huling pinalit, no, yung table, dining table para sa kanilang pagkain, no? So maraming salamat po sa nag-sponsor ng dining table. Sana mapanood nyo pa rin to. Ito po buo pa din. Ayan yung bangko, 1, 2, 3, 4, 5. Yung isa nandun sa sulod kwarto, pinatungan ng kwan. Ito yung kanilang CR. Madilim, grabing dilim, guys. Yan, madilim lang dito sa CR dahil wala pa po itong kuryente. Ito yung kuryente nila. Ito yung nagsisilbing kuryente. Ipakita ko sa inyo pagbuhay ng kanilang kuryente. Tatawagin natin si Uncle Toto.
Ayun, papakita ko sa inyo kung yung kanilang kuryente rito. Kuya Koy, battery. Paano mo inabuhay yung iyong kuryente? Sigaon. Oo, sigawan. Ayan, mga idol. Yan. Yun yung kanilang ilaw. Saan nagagaling ang kuryente na rin kay Uncle? Oh. Asang gikan ang kuryente? Medyo. Katurang katong battery? Na tatlo? Kano wala battery mangyapon to? Ito. Oh. Tapos ito, battery din. Battery, oh. Gumagana din yun. Katong wire na nasa taas. Mo tay kwanta. Hello. Panel. Solar. Asang gikan ang panel solar mo? Ayun, nandito sa ibabaw ni. Kinuha mo, tapos inakyat mo sa taas. Diretso ko nga dito. So yun pala. Direct back. Ito yung kanilang lang dito, nagsisilbing kuryente. No? So, wala kasing pa rito. Kuryente pupunta rito. Pero nag-usapan to namin ni Edison na plano pasasagsakin namin sila ng ilaw. Pero limitado ang bumbilya. Okay. Alam niyo naman yung ating pero kung may mag-sponsor talaga, pampakuryente, 1 year taunan magbayad, kagaya nung ginagawa natin kay Nanay Rosita dati na 1 buwan o 1 taon natin binabayaran yung kuryente nila. Diba? Kung naalala niyo yun dati, nung binablog ko pa si Nanay Rosita na 1 buong taon natin kinukuha yung kuryente. So, nandito daw yung panel sa taas. Paano ko ba makita yun? Pakita ko sa inyo. Nandito daw yung panel eh. Paano ko ba makita yun? Makita ba dito? Akit tayo guys. Ayun yung panel oh, mga idol oh. Kita niyo yung panel. Ayan oh. Yan yung panel ng solar para magkailaw sila sa gabi. O, diba? Yung panel na yun street light. Street light yun. Kumbaga yun yung mga solar sa kalsada, yung binili ni Uncle Toto dati pa. So nasira, ginawa niya, binaak niya, hiniwalay niya yung battery, tapos yung solar, hiniwalay din niya, pinakang bumbilya. Yun yung naging silbing ilaw nila sa loob. Kasi kisa naman magkon sila, mag gasira or mag flashlight lang. Eto, malakas yung ilaw sa gabi. Para ding nakakuryente sila, no? So, yun mga idol, no? Update lang ulit tayo dito. Natin ito yung ating pinabahayan na inalsa ng bahay noon. May bahay na ngayon, ano. So, maraming salamat pa rin po sa lahat na nagtulong-tulong dito. Sa lahat ng nag-sponsor, sa lahat na nagbigay, paabot tulong, ano. Siyempre, talagang sana ay mas marami pa kayong blessing na matanggap. Doble pa sa inabot nyo dito sa bahay na to. So hindi naman siguro kayo na-disappoint do sa forma ng bahay. Naging problemang halang yung area binaha, ano. So maraming salamat pa rin po sa inyong lahat yan. Sana nasagot ko yung nagtanong. Kumusta na yung bahay? Ano, bakit daw binabaha yun? Sana nasagot ko kayo sa mga nagsabi na bakit binaha, no? So bakit nga ito binaha? Ulitin ko ulit, dahil lang po sa sobrang lakas ng tubig minsan. Na kahit dito sa aming lugar mahina, pero kung doon sa taas malakas ang ulan, may posibilidad na umapaw yung bito. So malayo lang kasi dito yung bito, ipakita ko sana sa inyo. Nandiyan yung sa likod layo-layo, medyo distansya dito sa bahay nila. Pero basta malakas ang tubig, dito talaga pumupunta ang tubig galing sa bito, no? So yun mga idol, maraming salamat ulit. Hanggang dito lang muna. So sana nasagot ko po yung mga tanong ninyo about dito sa bahay kung ba't daw binaha. So hanggang dito lang, and God bless every day. Bye bye. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.